Magandang tanghali, Pilipinas! Umpisahan po natin ang ating briefing sa balitang IATF. Ang tanong ng lahat, ano pa ang mangyayari sa Metro Manila at iba pang mga lungsod at probinsya pagpasok ng Martes, June 16? Konting intay na lang po. Mismong si Presidente Duterte po ang haharap at kakausap sa taong bayan sa Lunes, June 15, para i-anunsyo ito. Yung mga naglilik po ng dokumento, hayaan nyo naman pong Presidente na ang mag-announce. Okay, so hindi po natin pangungunahan ng Presidente sa kanyang announcement. At besides, meron pa pong mga apila na mangyayari. So yung listahan po ay hindi pa pinal. Ko-confirm ko po na meron na tayong mga recommendations, pero ang mga rekomendasyon po hindi pa po pinal. So kung kayo po ay magko-quote sa isang leaked document, that's your lookout, po pwede po yang magbago at magiging fake news ang inyong ibabalita. Nagpulong pa rin po ang ating mga miyembro ng IATF kahapon, June 10, at itong ilan sa kanilang naaprubahan. Una po, kinilala ng IATF na kailangan ipagpatuloy ang contact tracing at i-maximize ang paggamit ng Stay Safe PH. Ang mga sumusunod na mga kasunduan ay ginawa ng IATF para sa paggamit at management ng Stay Safe PH application. Ito ay para mas masiguro ang pagsunod sa relevant cybersecurity, data privacy at confidentiality laws. Nagkaroon po ng Memorandum of Agreement o iba pang kasunduan na ipinasok ng Multi-Technology Corporation or Multi-CIS at DOH tungkol sa donation at paggamit ng Stay Safe PH application. Kasama rito ang source code, lahat ng data ownership at intellectual property. Ibig sabihin po, lahat po ng mga rinireklamo ng mga kritiko ng Stay Safe PH, lahat po yan ay binigyan ng atensyon ng IATF at ang gobyerno po ang magmamay-ari ng data. Ang function ng Stay Safe PH application ay dapat limitado sa collection ng data habang ang lahat ng collected data ay dapat i-store sa DOH COVID Kaya system. Panghuli, bilang bahagi ng donasyon, lahat ng data na kasalukuyang nasa database ng Stay Safe PH ay dapat ilipat sa COVID Kaya. Binigyan ang Multi-CIS ng 30 araw mula sa petsa ng resolusyon na ito na sumunod sa mga nasabing direktiba. Kung hindi, ang endorsement ng IATF na ang Stay Safe PH ay official contact tracing application ng gobyerno ay babawiin at dapat ilipat ng Multi-CIS ang data na collected at stored sa Stay Safe PH sa DICT. Dahil po sa mga rekomendasyon nito, nasagot na po lahat ng pula ng mga kritiko, kasama na po yung mga pula na inilabas ni dating Undersecretary Rio. Gobyerno na po ang magmamay-ari ng datos, wala pong ibang maghahawak niyan, gobyerno lamang. Pumunta naman tayo sa rekomendasyon po ng Department of Trade and Industry sa protocols para sa reopening ng dine-in food establishments. Ito po ay good news sa mga nagtatrabaho sa mga restaurants at yung mga namimiss nang kumain sa mga restaurants. Papayagan na po ang hanggang 30% capacity sa mga restaurants maski meron pong GCQ. Ano po ang kondisyones? Kinakailangan siyempre yung minimum health standards ay maobserba. Okay? At kinakailangan po merong post-audit mechanism na pamumunuan ng DTI, DOLE, DOT, DOH, DILG at LGU Health Office at iba pang deputized organization para masiguro po na ang mga minimum health standards ay nasusunod. Sa balita naman po sa panlabas na relasyon, nagkausap po ang ating Presidente Rodrigo Roa Duterte at ang Prime Minister Narendra Modi ng India noong Martes ng gabi, June 9. Napag-usapan po ng dalawang leader sa telepono sa request ng gobyerno ng India na tumagal ng 25 minuto. Ito po ang salient points ng kanilang napag-usapan. Nangako si President Duterte at Prime Minister Modi na magtutulungan sa laban kontra COVID-19. Nagpasalamat ang dalawang leaders sa tulong na binigay ng bawat isa sa repatriation ng Filipinos at Indian nationals na
naapektuhan ng lockdown dahil sa pandemya. Nagkasundo ang dalawa na paintingin pa ang kanilang kooperasyon sa konteksto ng ASEAN-Indian Dialogue Partnership kung saan binigyan diin ng Pangulo ang pagpapalakas ng public health system at food security at pagtawag sa India na suportahan ang ASEAN Response Fund for COVID-19. Tiniyak naman ni Prime Minister Modi sa Pangulo ang supply ng abot-kayang gamot at COVID-19 pharmaceutical products mula India, kasama na ang hydroxychloroquine. Haba nun Sinabi rin ni Prime Minister Modi na makikinabang ang Pilipinas sa vaccine na dinidevelop ng India. Ating gunitain rin na noong Martes, June 9, ang ika-45 anibersaryo ng pagtatatag ng diplomatic relations ng Pilipinas at People's Republic of China. Sumulat si Presidente Xi sa ating Pangulo where he mentioned the significant progress of Philippine-Chinese relations. Binanggit ng Presidente ng China na lumalim ang tiwala sa pagitan ng dalawang bansa at lumawak ang kooperasyon ng dalawa sa iba't ibang larangan dala ng Belt and Road Initiative. Sinabi rin ni President Xi na handa siyang makipagtrabaho kasama ang Pangulo para tuloy-tuloy na maiangat ang Philippine-Chinese relations of comprehensive strategic cooperation sa mas mataas na level. Sinabi rin ni President Xi na he feels keenly for the Philippines amid the ongoing outbreak of COVID-19 and is willing to work together with the Philippines to overcome the pandemic. Isang magandang balita po, umuwi na po sa Pilipinas yung na-pardon na OFW mula sa Bahrain na binalita natin nung isang linggo. Ito po yung OFW na si Roderick Aguinaldo, no? Na una ninyong narinig sa ating press briefing, no? Matatandaan na nasabi ko na sumulat si Presidente Duterte sa hari ng Bahrain para humiling na mabigyan ng royal pardon ang ating mga kababayan na nakakulong doon. Pumunta naman tayo sa sitwasyon ng COVID-19 sa bansa. Nakikiramay po kami doon sa pamilya ni Michelle Silvertino na binawian ng buhay habang naghihintay ng masasakyan pa uwi sa probinsya. Nakipag-coordinate na po ang DSWD sa kanilang field office para ma-assist ang pamilya ni Michelle. Wala pong gustong mangyari ito pero gagawa na po tayo ng hakbang para hindi na po maulit ang nangyari kay Michelle. Nagsimula na po ang DSWD NCR na tulungan ang mga stranded noong isang linggo pa. May mga estudyante rin po na tinutulungan nating makauwi. Mangyaring tumawag po sa DSWD Crisis Intervention Unit sa numerong 8734-8635. Ulitin ko po, 8734-8635. Nananawagan din po kami sa mga lokal na pamahalaan. Kung meron po kayo napapansin ng mga stranded sa paligid ng mga bus stations at dyan po sa Pasay sa airport, ipagbigay alam din po sa DSWD kung hindi po natin mabibigyan ng tulong. Now, dahil nga po dito sa nangyari kay Michelle, meron na po tayong bagong polisiya na tutulungan ng gobyerno ang lahat ng stranded, yung mga nasa airport at sa mga bus. Inaasikaso na po ito ng DOTR. Dadalhin po ang mga stranded doon sa area ng airport at saka dyan sa mga bus sa Pasay sa Villamor Golf Course for rapid testing. Hinihintay na lamang ang approval ng Villamor kung sila ay pansamantalang maninirahan doon habang inaglagaan tayo ng kanilang flights o kaya mga bus pa uwi. Nagpapasalamat po tayo sa DILG, sa NTF, sa kanilang tulong. Pero paalala lang po sa ating mga kababayan, marami pong manloloko ngayon, lalong-lalo na dyan sa mga na-stranded sa airport at sa ating mga bus stations. Ang mga nakita natin locally stranded persons ay nagiging biktima ng panloloko, pinapangakuan po ng trabaho sa ibang bansa at sinasabihan pumunta sa airport para sa kanilang flights. Mag-ingat po tayo sa ganyan. Huwag po tayong maniwala, huwag tayong magtiwala. Binabalaan din po natin ang mga illegal recruiters, hindi po bulag ang gobyerno, alam natin po ang inyong illegal na gawain, itigil niyo yan po dahil kilala po natin kung sino kayo. Kalaboso po kayo.
Ano naman po ang sitwasyon ng COVID-19 sa ating bansa? Well, umabot na po sa 23,732 ang mayroong sakit na COVID-19 sa buong Pilipinas ayon po sa pinakahuling datos ng DOH. Patuloy po ang pagtaas ng kaso ng mga gumagaling. Ngayon po, meron na tayong 4,895 na mga nag-recover. Samantalang, 10 naman ang naidagdag sa mga nabawian ng buhay, kaya ang sumatotal na mga namatay po dahil sa COVID-19 ay 1,027 na po. Okay? Tapos na po ang ating presentasyon. Simulan na po natin ang ating... bago po tayo mag-open forum, meron nga pala tayong bisita ngayon. Ito po ang napakagaling, napakabata, Acting NEDA Director General Carl Chua Vice Skype. Alam ko ang pangunahing nasa isipan ng bawat Pilipino ngayon, ano ba ang strategiya ng gobyerno para makarecover dito sa COVID-19? It is with pride that I present to you Secretary Carl Chua. Sec, the floor is yours. Magandang tanghali po. Naririnig niyo po ba ako? Opo, naririnig po namin. Okay. Sige, maraming salamat po at sa mga nakikinig sa atin, magandang tanghali din po. Ang gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayon ay yung ating Philippine Progreso or yung Philippine Program for Recovery with Equity and Solidarity. Ito ang ating recovery program para maibalik natin ang bilis at paglago ng ating ekonomiya para maibalik po natin yung ating mga trabaho at yung mga income natin. Pero bago ko po ipaliwanag ang laman ng Philippine Progreso, gusto ko po muna banggitin ang karanasan natin bilang bansa. Yung taong 2016, yung pagpasok po ng administrasyon ni Pangulong Duterte, meron po tayong vision. Ito po ang ibaba ang antas ng kahirapan or poverty rate from 21.6% hanggang 14% by 2022. Ibig sabihin po, 6 na milyong Pilipino ang dapat maiangat natin mula sa kahirapan. At gusto rin natin maging isang upper middle income country tulad ng Thailand at China. Tapos kung tuloy-tuloy po ang ating reforma at yung pagbabago ng ating bansa, by 2040, baka ang gusto po natin makamit yung wala nang mahirap or yung extreme poverty eradicated at yung ating bansa maging isang high-income country tulad ng Japan at South Korea. So yun po ang ating vision. At ang totoo po, by 2018, nababa na po natin ang antas ng kahirapan. Na-revise po yung 21 to 23%. Pero 2018 lamang ay nakita na natin bumagsak ang poverty rate to 16.6%. Ibig sabihin, yung 6 na milyong Pilipino na dapat maiangat natin mula sa kahirapan by 2022, nagawa na natin yan 4 years in advance or in 2018. At yan ay isa sa mga magandang accomplishment ng Duterte administration. At tutuloy po natin ang bilis ng pagbaba ng kahirapan. In 2016, nangako din ang ating Pangulo na magkakaroon po tayo ng 10-point socio-economic agenda. Tuwing makikita niyo po yung kulay green, ang ibig sabihin nito ay na-accomplish na natin by 2019. Yung kulang na lang na gusto po natin gawin by 2022, yung mga nakakulay yellow. So ano po yung mga na-achieve natin? Yung una po, yung to sustain macroeconomic policies. Yung pangalawa po, yung tax reform. Yung pangatlo po, yung ease of doing business. Yung pang-apat, yung ating infrastructure or build program. Yung panglima po ay nasimulan na natin sa pamamagitan ng pagpasa ng rice tariffication, pero marami pang areas ng agriculture na pwede pang bigyan ng tulong. Yung pang-anim, yung land management, hindi pa yan nasimulan, pero gagawin na po natin yan. Yung pang-pito ay human capital development at yung isa sa mga ginawa po natin ay yung universal healthcare. Yung pang-walo, yung science and arts, so tuloy po natin gagawin yan dahil naipasa na yung Innovations Act. Yung pang-siyam ay yung social protection at dito po gagamitin yung national ID at yung pang-sampo, yung reproductive health law. So ito po yung mga na-accomplish natin between 2016 to 2019. Kaya pagpasok natin ng 2020, the Philippines actually has one of the best or strongest growth prospects. We built on past reforms
and solid macroeconomic management to do better. Between 2016 to 2019, we were among the fastest growing economies. Yung ating GDP growth or paglago ng ekonomiya ay 6.6%. We were actually likely to become upper middle income country in 2020. Ibig sabihin, yung pangako natin na 2022, mukhang dapat pwede mai-advance natin to 2020 bago nangyari yung COVID. Tapos dahil sa ating Build program, nakakita po tayo ng one of the lowest unemployment, underemployment, and poverty rates in our history. We also have a very strong fiscal position at yung ating debt to GDP ratio, ito ay pinakamababa in many decades. Umabot po yan ng 39.6%. Tapos yung international reserves natin sa central bank ay $89 billion. At dahil dito, kinilala po ng International Credit Rating Agency ang ating bansa with a BBB plus credit rating. Ibig sabihin, maganda po ang ating credit standing. Pag tayo ay umutang para sa ating development projects, mababa po yung interest rate na nakukuha natin as low as 2.5% lamang. Ang halimbawa po nito, kung tayo ay uutang ng 1 trillion pesos dahil sa COVID crisis, at may savings po tayo na 1% interest rate dahil maganda yung credit rating natin, ay makakaipon po tayo or may savings po tayo ng 10 billion pesos per year. So yan po ay imbis na gamitin pambayad sa utang, ginagamit po natin yan sa social services at sa infrastructure. At dahil sa ating mga reforma, tayo nakakakita ng magandang economic and social outcome. So dahil sa conservative and responsible fiscal management, dahil sa ating tax reform, dahil sa ating structural reforms, lalo na po yung rice tariffication at sa ating Build program, ay humaharap po tayo sa taong 2020 na mas handa para masolusyonan itong COVID-19 crisis. So kung hindi po natin ginawa ang tax reform, kulang po ang pondo natin para tulungan yung mga negosyante, mga businesses at yung mga mahihirap para sila ay matulungan at habang wala pong income or trabaho sa COVID crisis. Pag wala po tayong rice tariffication, mahirapan po ang mga Pilipino na bumili ng affordable na pagkain tulad ng bigas. Dahil sa rice tariffication na ibaba natin ang presyo ng bigas by 10 peso per kilo. Ang problema lang ay hindi natin inaasahan na sa taong 2020, meron po tayong mararanasan na increasing number of shocks that affected the economy. Simula sa Taal Volcano eruption sa January, yung pagbaba ng tourism and trade dahil sa global pandemic, at yung desisyon natin na mag-impose ng enhanced community quarantine starting March dahil ang priority natin ay yung pag-save ng lives. Kasama na rin yung ang buhay ng ating kapamilya at mga kaibigan. At dahil sa nangyari, ay nagpasya yung gobyerno na mag-propose ng isang phased and adaptive recovery approach. Ito po yung ating recovery program. Mayroon po siyang tatlong stages. Yung unang stage ay yung emergency stage. Ito yung nangyari from March to May. At yung analogy dito ay yung ating pasyente, ang pangalan ay Pilipinas, ay intubated siya sa ICU or sa intensive care unit. At yung instrumento natin para tulungan ang mga naapektuhan ay yung Bayanihan to Heal as One Act. At yung laman nito ay yung budget and procurement flexibility para ma-allocate po natin yung scarce resources to provide subsidy to the poor and low income, to provide small business with a grace period in the payment of taxes or loans or rental, at para magbigay rin ng wage subsidy. Nandito rin po yung support natin to the key sectors in agriculture and OFW at yung tulong natin sa healthcare system. Ang total amount na binigyan po natin sa Bayanihan 1 ay aabot na sa 550 billion pesos. Ngayon ay nasa recovery stage na tayo. Ito yung ginagawa namin programa with the help of Congress. Ang analogy po nito, yung ating pasyente, ang Pilipinas, ay nagre-recover na at nasa regular room na ng hospital at binibigyan po yan ng dextrose. So yung mga instrumento natin ay yung Bayanihan 2 to recover, yung guide
yung FIST at yung CREATE. Yung guide ay isang mungkahi namin na tulungan ang financial sector para pwede po silang magbigay ng mas maraming tulong sa business sector through low interest loans at credit guarantees. Yung FIST ay isang paraan para matulungan natin yung mga bangko na mag-dispose ng bad assets or loans para mas marami po silang pondo para maibigay or matulungan yung mga micro, small, and medium enterprises natin. At yung CREATE ay yung tax incentives na bibigyan natin sa lahat ng maapektuhan ng COVID. At ang laman po nito basically ay itutuloy yung budget and procurement flexibility, yung reprioritization ng 2020 budget, yung pag-resume ng Priority Build or BBB program, yung pag-support ng demand side through income and job support, yung pag-support sa supply side, pagbibigay natin ng liquidity and equity infusion and guarantee through the financial sector, at yung mga targeted tax incentives. At yung third stage ay sisimulan natin sa 2021, pero yung pagplano ay nagsisimulan na. Ito yung gumaling na yung ating pasyente, yung Pilipinas, at nasa bahay na siya at tumatanggap na umiinom na po siya ng vitamins. At yung idea po natin dito ay to have a healthy and resilient Philippines. So ang mangyayari po dito, yung 2021 and 2022 budget ay reorient natin so that yung priorities ay nasa healthcare, sa food production and value chain, sa Build program, sa digital transformation, and so on. At meron po rin po tayong mga structural reforms para tulungan at maging mas resilient ang ating bansa in case na bumalik po yung virus or may iba pang mga crisis. At kasama po dito yung balanced regional development through the Balik Probinsya Bagong Pag-asa program. At naghanda po yung NEDA, kami ay gumawa together with the other interagency task force agencies ng isang report, yung Recover as One, para i-address po yung mga uncertainties brought about by the lack of information, the losses during the ECQ, and how we should prepare for the new normal, hopefully a better normal. At yung laman po ng report, basically, ang sinasabi niya po, yung new normal, siguro dapat ingrained na po sa ating regular lifestyle, yung social distancing. Kasi ito yung pangunahing paraan para maiwasan yung pag-spread ng virus. Yung pangalawa po, yung strict hygiene and sanitation protocols. Dahil nagsisimula po ang recovery ng ating bansa, yung pagwala ng virus or pag-contain ng virus, kung tayo ay susunod sa sanitation protocols, tulad ng pagsuot ng face mask, paghugas ng kamay, paggamit ng alcohol, at pag-iwas lumabas kung kayo ay may sakit or may karamdaman. Yung pangatlo po, yung sporadic lockdowns possible kasi habang wala pang vaccine, pabalik-balik po yung effect ng virus. Hopefully, hindi po siya malala tulad yung nangyari sa early part ng ECQ. At yung panghuli po, yung looming COVID-19 threat will be foremost in the minds of individuals. Kaya dahil dito, naghahanda po ang gobyerno at pati yung private sector ng bagong work arrangements tulad ng work from home, yung digital transformation, and making sure our healthcare system is solid. Ang mungkahi po namin sa recovery program is to proceed with a more inclusive, sustainable, and more balanced growth in the Philippines. Ito po ay layunin ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa program para ang mga taong bayan, yung ating mga fellow citizens na nasa congested Metro Manila ay may pagkakataon na bumalik at makahanap ng ibang opportunity sa kanilang probinsya. Ang isa po layunin din natin sa ating programa ay yung pagbigay ng equal opportunities for all para lalo na po yung mga mahihirap at mga less fortunate ay may pagkakataon na umangat dahil through our social programs, through universal healthcare, through our K-12 program, through our various subsidy and conditional cash transfer program, para pag tapos po nila ng kanilang education ay makahanap po sila ng mas magandang trabaho. At ang huli po, ang gusto ko pong sabihin, we are all not in the same boat. Iba-iba po yung pinanggalingan natin, yung ating upbringing,
pero we are in the same storm. Kaya ang suggestion po namin talaga now more than ever is for us to really care for each other and work together. Ito ay isang problema na once in a century. Wala pong nabubuhay ngayon na nakaranas ng isang global pandemic. At yung kailangan po, magtulungan po tayo lahat within the government and as humanity or as Filipino people. So yan po ang aming pagbabahagi ngayon. Maraming salamat po. Maraming salamat, Secretary Carl. At talaga naman pong nagagalak ako sa inyong report dahil nagkaroon po kami ng pag-asa na dahil meron tayong plano kung paano tayo babangon, babangon at babangon rin po tayo. We will rise and heal as one. Now, sa open forum na tayo, please specify kung kanino ang question nyo, kung sa akin o kay Secretary Carl Chua. Joyce Balancio of DZMM, please. Yes, good afternoon po, Secretary. Para sa inyo po yung tanong. Follow-up lang po dun sa Stay Safe application. While nabanggit nyo na po na nasa Resolution 45 yung safeguards and yung features nitong Stay Safe app, but I think yung kino-question po ni former Yusek Rio was the time it was chosen by the IATF. Kasi sabi daw po niya, hindi daw po dumaan sa technical vetting ng IATF itong Stay Safe application. And he actually presented a different proposal, yung Oplan COVID-19 Central Platform that was supported by DICT and mismong si Secretary Galvez. But sabi nga po ni Yusek Rio, allegedly it was disregarded by IATF. So, totoo po bang hindi dumaan sa technical vetting itong Stay Safe application? At ano po, bakit ni-reject yung proposal ni Yusek Rio at that time? Ano po bang meron sa Stay Safe na wala po dun sa kanyang proposal? Ang pagkakaintindi ko po ay ang gustong i-adapt ni Undersecretary Rio, yung program na sinabi mo, ay i-develop pa po nung panahon na napili na po ang staysafe.ph. Wala po tayong kamuwang-muwang na mangyayari itong COVID-19. Di po natin alam na kinakailangan natin ng isang tracing app. Pero nung pumutok po ito, IATF had to make a decision quickly and they decided that the only available technology then was staysafe.ph. Totoo po, may proposal siya, pero ang problema sa proposal niya, gagawin pa po. Yan po ang aking pagkakaintindi. In any case, kasama rin po siya dun sa proseso na pagpili sa staysafe.ph dahil siya po ay nag-participate din sa mga pagpupulong ng IATF noong mga panahon na yon bilang Undersecretary ng DICT. So yun lang po. Next question, follow-up lang po doon kasi po nabanggit po niya na yung panahon daw po na in-accept yung resignation niya, it was after 4 months when he first filed his resignation, and he said it could be something related to his expressed objection or apprehension sa Stay Safe application. Nako, yan po ay purely speculative dahil wala naman po nagpa-resign kay Yusek dating Yusek Rio, pero siya nag-resign, hindi naman po niya binawi yung resignation niya. So it was really up to the President to accept or reject the application. It was accepted after 4 months. Full stop po. Wala na pong ibang storya doon. Opo. On another topic po, Secretary, nabanggit po ni NHA General Manager Escalada na suspended temporarily itong implementation ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa. Is it coming po sa utos ni Pangulong Duterte, hanggang kailan po ito suspended? At kung galing nga po kay Pangulong Duterte, kailan po niya binigay itong instruction na ito? Well, I will have to verify kung talagang suspended po yan. I have no information dahil ang alam ko, nasa pilot stage sila. So perhaps the proper word is not suspended. Perhaps they have finished with the pilot program, no? And they will now evaluate kung paano siya ma-implement on a wider basis. Apo. Last na lang po from me, Secretary. Nabanggit po ni CHED Chairman Prospero de Vera, yung they're studying the possibility of allowing face-to-face learning sa mga lugar na wala pong COVID cases. And also si Secretary Briones mentioned this in our previous press con na ipapaalam nila kay Pangulong Duterte kung po pwedeng payagan ng face-to-face sa mga no-COVID areas. Ito po ba ay yung utos po ni Pangulong Duterte na no face-to-face until may vaccine? Is it absolute? Or amenable po ba siya sa ganitong mga proposals? At kung na-discuss na rin po ba ito sa IATF, Secretary? Ang napag-agrihan po sa IATF was kung wala namang banta ang COVID,
baka po pwede mag face-to-face. Pero nagsalita na po ang Presidente, ayaw niya na ipagsapalaran ang kalusugan ng ating kabataan. Pero I am sure the President is open to further discussion on the possibility of face-to-face. Pero uulitin ko po, no, habang may banta ang COVID sa isang lugar, out of the question po yan. We will see po what will happen in the next few months kasi Agosto pa naman po ang simula ng klase. Yusek Rocky? Thank you po. Thank you. Okay, good afternoon. Good afternoon, Secretary Roque. From Rose Novenario of Hataw, may ilang overseas Filipino workers na hindi pa rin nakakauwi sa kanilang probinsya bunsod ng limitadong flights. May mga stranded na OFW na nagpalipas ng ulan sa ilalim ng Skyway sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City. Pagod, puyat at gutom ang inabot ng ilang OFW dahil 3 araw na daw po ang paghihintay ng biyahe. 10 daw napunta ang budget para sa quarantine facilities para sa bumalik na OFWs. Ito po ba ang VIP treatment sa kanila ng Administrasyong Duterte? Rose, lilinawin ko lang. VIP treatment talaga mga OFW. Wala pong natulog sa ilalim ng tulay na OFW. Lahat po ng ating OFW naka-hotel. Binabayaran po ng gobyerno. Kaya nga po VIP yan at libre rin ang pauwi sa kanila. No? Yung mga nasa ilalim ng tulay po, tama po ko yung sinabi nyo, ito po yung mga stranded na ating mga kababayan. No? Pero ganun pa man, nagkaroon na po ng pulisiya ang ating National Task Force, pinamumunuan ni Secretary Galvez at ang ating DOTR. Tutulungan na rin po natin ang mga stranded. No? Dahil Pilipino pa rin sila. No? At habang wala naman talagang provincial buses, napakahirap makauwi no? Galing Metro Manila papunta ng probinsya. Gaya na aking sinabi kanina, magsisimula po tayo doon sa pag-test sa kanila using yung rapid test kits dyan sa Villamor Golf Course at isasakay po sila pa uwi ng DOTR at ng NTF. Huwag po kayo Question from... mag-alala, hindi po tayo bulag sa paghihirap ng ating mga kababayan at ayaw na ayaw po ng Presidente yan, kaya po action kaagad. Question from Rosa Licos ng UNTV. Si Kerwin Espinosa umano ay tuloy pa rin sa illegal drugs trade kahit nasa custody na po ng NBI. Ayon kay Lieutenant Colonel Jovi Espinido, ano daw po ang reaksyon ng palasyo dito? Well, kinumpirma po namin kay Secretary Anyo na itong bagay na ito ay alam or inimbestigahan ng mga otoridad, lalong-lalo na po ng DILG at saka ng PIDEA, pero hindi po natin po pwede maisa publiko kung ano mga hakbang na ginagawa nila. It is confidential information, pero hindi po bulag, hindi bingi ang ating mga alagad ng batas. Maricel Halili, TV5. Hi sir, magandang hapon po. Good Sir, afternoon. last month naglabas po ng studies ang University of the Philippines. Yun pong yung pong COVID-19 forecast in the Philippines, and they mentioned last month na kapag nag-relax daw tayo ng community quarantine, posibleng umabot ng 24,000 COVID cases meron ng Pilipinas by June 15. And turns out that they are right kasi ngayon po nasa 23,700 plus cases na tayo and 1,000 plus na deaths. So, sir, at this point, can we say that the government made the right decision to relax the community quarantine? And given this number, can we afford to continue na baging from GCQ going MGCQ yung Metro Manila? And do we have an estimate, for example, with regards dun sa possible number of COVID cases once na itinuloy natin yung pag-relax ng GCQ? Well, alam niyo po, ang basihan kung mag-GCQ o MGCQ ay siyensya, datos. So kung tama po ang figura ng datos ng UP, tama rin naman po ang datos ng gobyerno. Bakit po? Kasi talagang tinatanggap natin na pataas po yung numero na yan habang walang bakuna, habang walang gamot. Ang binabantayan lang po natin yung kakayahan nating magbigay ng medical assistance dun sa mga magkakasakit na malala. Dahil kinakailangan ibalanse rin natin yung ekonomiya natin, no? Yung pagkakaroon ng hanap buhay ng lahat. Dahil kung hindi mamamatay sa COVID, baka mamamatay dahil sa gutom na, no? Dahil walang hanap buhay. So sa akin, tama naman po ang mga naging desisyon ng ating IATF. Nakita natin na nabuksan natin ang ekonomiya. Ang death rates po natin ay bagamat meron pang namamatay, single digit po siya on a daily basis, no? At siguro po, isa na ring consolation dito sa COVID na ito is karamihan po na nagkakasakit ay either asymptomatic or mild at kakaunti lang talaga yung nagiging critical na kondisyon.
at sapat po yung ating kakayahan to provide critical care. So I would say, tama po ang mga datos, tama po ang mga naging desisyon, bagamat hindi ko po sasabihin kung anong naging desisyon para sa iba't ibang lugar ng Pilipinas dahil ayaw ko pong pangunahan ang ating presidente at yung mga mahilig mag-leak, papaalala lang ko kayo, hayaan nyo ng presidente mag-announce. Sir, with regards po dun sa supposedly meeting ng IATF with President Duterte tomorrow, what happened po? Why did the President, or is it the President who decided to postpone the meeting for tomorrow? Why is it moved on Monday? And kung sa Monday po siya mag-a-announce, do we have enough time for the preparation when it comes dun po sa adjustment ng quarantine? Because I remember yung mga previous announcement, kailangan days ahead para makapag-prepare po yung mga law enforcers. Sapat naman po kasi tingin ko ang decision lang naman na inaantayan ng taong bayan ano mangyayari sa Metro Manila, ano mangyayari sa Cebu City, no? And the only options are either magiging MGCQ or magiging GCQ or babalik sa MECQ, no? Pero hindi po masyado kumbaga bago o different yung mga classification na po pwedeng papuntahan ng Metro Manila at ng Cebu City. So I don't think it will be an issue na it will be one-day announcement. Bagamat, as we speak po, DILG is already in contact with the local government units. So alam na po nila kung anong possible classification nila and they are now given an opportunity to appeal para pag nag-announce po si Presidente sa Lunes, tapos na po yung apela. Sir, panghuli na lang po on other issue. With regards po dun sa decision ng BIR na i-require yung registration ng mga online business because some legislators are concerned about the timing of the BIR's move to require yung mga online sellers. Kasi kaya naman dumadami yung online sellers is because of the problem dun sa kawalan ng trabaho. May we have your thoughts on this and do you have any directive po sa mga actions na ganito? Well, ang pinagkukunan lang naman po natin, ang ginagastos natin para sa COVID-19 ay yung pondo na pumapasok primarily sa BIR at sa customs. So habang tumataas po yung pangangailangan natin sa COVID-19, siyempre po hahanap tayo ng pamamaraan para ma-increase yung ating intake ng taxes. Isa po ito sa mga pamamaraan and humihingi lang po ako ng pag-intindi sa ating publiko dahil kung wala naman tayong kaban sa ating bayan, wala tayong mga ayuda, wala tayong tulong na maibibigay habang naririto ang banta ng COVID-19. Yusek Rocky, thank you. Thank you, ma'am. Secretary from Chris Jose of Remate Online, nakikiisa rin po ang CBCP sa mga panawagan kay Pangulong Duterte na i-veto ang controversial na anti-terrorism bill. Para po sa CBCP, ang nasabing bill ay naglalaman daw po ng probisyon na labag sa karapatan ng mga mamamayan. Ang sabi naman po ni Bishop Pabilio, may mga provision daw po sa bill na masyadong malawak ang saklaw na posibleng magamit sa pang-aabuso. Nakakatakot anya raw po ito. Para naman po sa IBP, ang anti-terrorism bill po ay posibleng paglabag sa saligang batas. Ano daw po ang reaksyon o tugon ng Malacanang sa posisyon ng CBCP at ng IBP? Wala pong reaksyon kasi wala pang desisyon. So kung napirmahan na po yan ng Presidente, tsaka po tayo magbibigay ng reaksyon. Pero nagpapasalamat po kami sa Simbahang Katolika sa kanilang mga reminders. Ang katotohanan po, kapag naman yan ay naisabatas, po pwede rin po sila magdemanda dahil gumagana naman po ating mga hukuman. Kung meron talagang probisyon na labag sa saligang batas yan, madedeklara naman po yan na unconstitutional. Ulitin ko po hindi po yan imposibleng mangyari. Ako po yung kauna-unahang nakakuha ng desisyon sa kaso ng David versus Arroyo ng declaration na yung isang declaration na ginawa ni dating Presidente GMA ay labag sa saligang batas dahil walang definisyon ang terorismo noong mga panahon na yon. Ang pagkakaiba nga lang po, noon at ngayon, nagkaroon na po ng definition ng ang terorismo, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa UN system. So napakahirap po sigurong manalo muli gana nung nangyari sa amin nung kaso ng David versus Arroyo.
Secretary from Belia Carriazo of Bandera, despite daw po sa warning ni Pangulong Duterte na bawal tanggihan ang mga pasyente, practice pa rin ito particularly daw sa Quezon City. Yung tita ko, tinanggihan daw po ng 4 na ospital. Ang dahilan nila wala ng bakanteng kwarto at ICU. Ilang oras bago siya finally nakahanap ng ospital after 5 attempts. To think emergency ang kaso niya after ma-stroke, and according to the hospital na finally nag-admit sa kanya, she is a suspected COVID patient. Ano ba talaga po ang policy ng government dito? Hindi ba daw contradicting sa claim ng government na we have enough rooms for COVID cases? And for the record, ano daw pong ospital ba ang dapat pumunta? Dapat pumunta ang mga Quezon City residents para hindi daw po sayang ang oras. Hindi lang po pulisiya yan, batas po yan. Bawal tanggihan ng mga hospital ang mga pasyente dahil walang deposito. At meron pong presumption na kapag hindi sila tinanggihan, ang dahilan ay dahil walang pangbayad ng deposito. Belia, magkasama naman tayo dito sa Malacanang. Idemanda mo, ipakulong po natin yung mga administrators at mga nagpapatakbo ng mga hospital yan na magsilbing halimbawa. Ipapa-broadcast pa po natin habang sila ay pinupusasan na magsilbing halimbawa sa ibang hospital, hindi po dapat tatanggihan dahil wala lang pang deposito. Pangako ko po yan. Dito pa sa Malacanang natin pupusasan kung kinakailangan. Pia Gutierrez. Hi sir, good afternoon. Sir, ano po yung konsiderasyon ng IATF to allow the limited dine-in operations of restaurants in areas under GCQ? Indikasyon po ba ito sir na the IATF is seeing an improvement in the situation in NCR and other areas under GCQ at handa na nilang ilagay at least ang Metro Manila under MGCQ, or is this decision purely economic po? Well, balanse po yan. Talaga naman po economic yan dahil hindi bababa sa, kung hindi ako nagkakamali, 11,000 employees in Metro Manila alone, no, ang nagtatrabaho sa mga restaurants, no. Meron pa po yung supply chain, no, na nakakaapekto yung mga supplier ng pagkain at yung iba't iba pang mga bagay. Meron din pong very strict health standards na diniscuss na po natin dito sa Malacanang press briefing, no, kung anong dapat gawin ng mga restaurants para naman ma-manage yung danger ng pagkalat ng sakit. So habang sinusunod po yung protocols na yan, tingin natin, bigyan naman natin ng hanap buhay yung mga restaurants at yung mga nagtatrabaho sa mga restaurants. Sir, follow-up lang po dun sa question on the BIR order to tax online sellers. Dahil sabi nyo nga po, pondo ang problema ng gobyerno. May sinabi po si Senator Risa Ontiveros na imbes na online sellers, bakit hindi na lang singilin muna yung mga POGO na may 50 billion pesos in unpaid taxes? Sinisingil po natin, Senator Ontiveros, hindi po natin sila pinalulusot. Hindi po sila po pwedeng magbukas nang hindi nagbabayad ng kanilang mga buwis. Trust me po, lahat po pinagkukunan natin para mabigay natin ang pangangailangan ng mga biktima ng COVID-19. Last na lang sir, dun sa schedule po ni President Duterte, you said that he will be coming back to Manila earlier. Ano po yung reason for this? And does this mean that he will attend the Independence Day celebration in Luneta tomorrow, sir? Well, dahil 10 lang naman po yung taong pinayagan ng IATF, ang problema po talaga pag nandyan ang presidente, dadami po ang tao na nais lumapit sa kanya. Hindi po maiiwasan yan. Kahit saan po tayo mag-celebrate, sa Luneta o sa Davao, yan po ang problema. So mangyayari po, tinalaga po niya si Executive Secretary para maging representante sa paglalagay ng wreath at flag raising sa Luneta, at matapos po ng seremonya, ipi-play po yung address ng Pangulo natin, yung June 12 Independence Day address ng ating Pangulo. So kabahagi po yung kanyang talumpati, mensahe sa programa sa Luneta. So sa Mr. Crappy, Malacanang lang po siya tomorrow, sir? Hindi po, nasa Davao pa po. Pero mas maaga pong uwi niya sa Maynila. Yusek Rocky, thank you. Mula kay